From simple community to sophisticated connectivity, join FICTAP at our 26th International Cable Congress and Exhibit, March 13 to 14, 2025, Fiesta Pavilion, the Manila Hotel. Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sangguniang panglungsod, kwinesyon ang pagganap ng QRT o Quick Response Team ng lokal na pamahalaan sa usaping pangseguridad. Former President Rodrigo Duterte sinampahan na ng CIDG ng kasong inciting to sedition. Mapayapang halalan sa Pandag, Maguindanao del Sur, ginanap sa kanilang baril at droga na kumpiska sa search warrant operation sa Cotabato Province. Medical Mission and Outreach Program ni Mayor Lester Sinswat muling umarangkada sa Barangay Bada, katuwang ang Team Falcon. Magandang gabi mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Martes, ika-18 sa buwan ng Pebrero 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM. Napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood live na live sa inyong mga smartphones sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heberola. At ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Sangguniang panglungsod ng Cotabato, hinimok ang Cotabato City PNP at Philippine Marines at ang City Public Safety Office na bigyang linaw at talakayin ang ginagampanang tungkulin ng Quick Response Team ng City Government sa usaping pangseguridad. Kasunod ito ng mga umano'y mga ulat na natatanggap ng mga ito na nagroronda ang mga nasabing kasapi ng QRT na may mga bit-bit na mga armas. Question din ni Councilor Usman ang exemption ng mga ito sa Comelec gun ban na ipinatutupad ngayon ng Commission on Election kasabay ng pagsisimula ng election period para sa taong 2025. Bandera Live Report. Inimitahan po natin ang bagong city director sa katawan ni Colonel Cayao, including the Marine Battalion 905 at merong representatives from MBFT 5 din nga parating si Colonel Baki, yung kanilang battalion commander. And imbitado rin po natin ang pamunuan sana ng public safety
But as expected na ayaw nila mag-cooperate dun sa ating invitation sa kanila. Sa kadahilanan, hindi po natin alam yun. Ngunit nakakalungkot dahil ang pag-uusapan po dapat sana natin yung security ng Cotabato City. So part po yun sa kanilang mandato bilang public head of public safety. But sad to say, dahil hindi po sila umaten, hindi sila nakatulo sa ating official na invitation sa kanila. At sana ay susunod na may patawag natin sila yan, makatalo sila. Dahil nga sa meron pong mga concerned citizens, and then naipakita nga natin kanina dun sa videos, no? Pinakita natin yung pag-ikot ng QRT sa Cotabato City na pinangunahan ng PNP. At kasama pa yung CDDMC, and napakarami po nila. Pumapasok sila sa different barangays ng Cotabato City. At siyempre na-alarma po yung residents ng mga barangays. According nga dun sa representative from MBLT5, nakakalo at nakamas sila, and pinangungunahan ng PNP, at ang dami nila naka-uniform ng QRT. Nangangamba, natatakot yung residents natin dahil hindi sila sanay. Kahit sino naman siguro pag may pumasok sa iyo na mga tao na nakamotorsiklo, may mga dalang bag, yung mga dala silang bag na side bag ang tawag diyan eh. Hindi natin alam kung armado ba sila o hindi. Kaya may mga complainants na pumunta sa opisina natin at sila po yung nagpadala ng mga videos. Ngayon. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, ordinansa na nagbabawal sa pagtatayo ng carnivals, money games at anumang uri ng sugal sa lungsod na Cotabato tuwing buwan ng Ramadan, aprobado na ng ika-17 sangguniang panglungsod sa ika-138 regular na sesyon ngayong araw ng Martes. Narito ang naging pahayag ni Cotabato City Vice Mayor Butch Abu. Bandera Live Report. Mabuti naman at merong mga naipasan ordinansa which is authored by Honorable Cusinta and co-sponsoring ibang mga members ng Sangguniang Panlungsod. And it is very timely kasi nga papalapit na rin po yung holy month ng Ramadan. At itong ordinansa na ito ay ito po, babasahin ko yung title niya. Prohibiting the establishment of carnivals and any activities involving money games in the form of gambling, betting, or wagering within the city of Cotabato during the month of Holy Ramadan. So, ito pong ordinansa nito naglalayon na pinagbabawal. If you can remember, during nung pong nakaraang Holy month of Ramadan, meron pong mga carnivals, no? Dahil meron pong mga betting na nangyayari dyan, may mga pasugalan. So, ngayon po ay pinagbabawal na yan. Hindi na po pwede sa panahon ng Ramadan. So, any application na naglalayo na application para makapagpatayo ng pangsamantalang carnival ay pinagbabawal muna sa panahon ng Ramadan, Holy month ng Ramadan. Po nakikita. And kung meron man po, pag hindi po dumaan sa Sangguniang Panlungsod, yung pag-apply ng permit, that is illegal. Illegal po yan. At kung illegal po yan, ang dapat po na mag-implement o manghuli niyan, ayan, executive, sa tulong po ng ating kapulisan. Magawa dahil tayo po ay nasa Sangguniang Panlungsod lamang. At kung meron po yan, dapat po, bigyan pansin po yan ng executive, pati po ng ating kapulisan. Dahil meron po tayo mga ordinansa, batas na dapat na sundin. Dahil meron po mga alituntunin niya na dapat na sundan. No? Yung security, may mga bagay na kailangan na sundan. Propose pa naman, and
which is mas maganda. Dahil kung if you can observe dito sa mga interior barangays, yung sa exterior barangays, yung sa malalayong barangays ng Cotabato City ay minsan natatagalan magresponde yung ating kapulisan. Ngayon, para ma-address po natin yan, mas maigi madagdagan ng another station. Tinanong nga natin kanina kung saan yung mga locations nung hindi nga niya nabanggit, pero according to him, kinlaster nila yung mga barangays ng Cotabato City. And hintayin natin dahil request pa lang naman. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, sinampahan na ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterances si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Justice. Ito ay kasunod ng naging pahayag ng dating presidente na pagpatay sa 15 senador. Sa Criminal Investigation and Detention Group ng CIDG ni Chief Nicolas Torre III mismo ang naghain ng reklamo. Matatandaang sa proclamation rally ng PDP laban nitong February 13 ay nagbiro si Duterte na para makapasok umano ang senatorial candidate sa kanilang partido ay patayin ang 15 mga senador. Una na ring idinipensahan ng mga kaalyado ni Duterte na biro lamang ang naging pahayag nito. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, kaugnay pa rin sa usaping politika, Muhadjirahan Oji Balayman at Gaddafi Toy Mangudadato parehong lumagda sa Peace Covenant para sa mapayapa, malinis at kapani-paniwalang resulta ng halalan sa Pandag, Maguindanao del Sur. Ang Peace Covenant signing ay ginanap ngayong araw sa headquarters ng 2nd Mechanized Battalion sa President Quirino Sultan Kudarat Province na sinaksihan ng COMELEC, PNP, militar at iba pang stakeholders. Si Oji Balayman ay opisyal na kandidato ng Team Aguila sa pagkaalkalde, habang opisyal namang kandidato naman si UBJP Toy Mangudadato sa pagkaalkalde. Kasama din sa Peace Covenant ang kanilang running mate sa pagka-vice mayor. Umaasa si Pandag Election Officer Rafuddin Mangelen na magiging mapayapa at matiwasay ang halalan sa bayan ngayong sincero ang magkabilang panig sa nilagdaang Peace Covenant. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng baril at droga sa inilunsad na search warrant operation ng mga otoridad sa Barangay Tubon, Pigkawayan, Cotabato dito lamang ika-17 sa buwan ng Pebrero. Kinilala ni Police Major John Mutda, ang Chief of Police ng Pigkawayan MPS, ang suspect na si alias Chris. May asawa at residente ng Barangay Tubon, Pigkawayan, Cotabato. Nakumpiska mula sa pag-iingat ng suspect ang isang unit ng M1 911 caliber .45 pistol, magazine at mga bala at ang 4 na plastic sachet na pinaghihinalang naglalaman ng shabu na may kabuuang bigat na aabot sa 11 gramo na may standard drug price na 75,480 pesos. Mga pinaniwalaang drug paraphernalia at iba pang non-drug items. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at ang kasong may kinalaman sa paglabag sa droga. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, muling umarangkada ang paghahatid ng libreng serbisyong pangkalusugan ang lokal na pamahalaan ng Dato Udin Sinsuat sa pangunguna ni Mayor Lester Sinsuat nitong araw ng Lunes. Humigit kumulang 1,000 katao na residente ng barangay Dato Pingyaman sa naturang bayan ang nakabenepisyo sa iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan tulad ng medical check-up, dental check-up, libreng eyeglasses, gamot, tsinelas at vegetable seeds. Maliban pa rito, tumanggap rin ng tig-1 sako ng bigas ang ilang mga residente. Katuwa ng LGU2 ang Team Falcon, serbisyong tampil tanong sa pangunguna ni gubernatorial candidate Suharto Teng Mangudadato sa paghahandog ng naturang medical mission and outreach program. Bandera Live Report. Itong medical mission, para po sa kalaman ninyo, hindi po ito yung bago lang.
Ito, nagsimula ito noong 2022 nung maupo ako bilang mayor. Yung kanina, pangalawa or pangatlong beses na po namin na pumunta ng Dato Pingyaman at tuloy-tuloy po yung services na binibigay namin, mapa-election man or walang election, tuloy-tuloy po yan siya. Napakarami po ng nabigay natin tulong kanina. Meron din pre-check-up, meron din tuli, meron din dentist na galing sa Team Falcon, Team Solid Dose DLS. So marami pa po yung mga services na binigay natin sa kanila at aba po sila ay nagpapa-check up, hindi na po nila maproblema yung pangkain nila sa lunch or dinner dahil may binibigay po rin tayo sa kanila ng mga food packs. Merong kambing, merong bisikleta, handog naman para sa mga bata at meron din pong grocery item at marami pa po tayong na binigay na mga services kanina. Ito tuloy-tuloy po ito, Jom. Tandaan po ninyo, mapa-election man or walang election, kung may swerte pa si Mayor Dato Lester Sinswat, baka ho madagdagan pa yung mga services namin. Ito po ay umiikot sa 34 barangay ng Dato Udin Sinswat. Tama po yun dahil ito yung pangako din po natin sa kanila na tayo na mismo ang lalapit sa ating mga kababayan. Hindi na po nila kailangan pumunta ng munisipyo dahil po sa napaka-busy natin at tayo na po ang lumalapit sa kanila para po makita natin yung mga barangay at makausap yung ating mga kababayan kung ano pa yung mga kailangan ng ating mga kababayan doon sa mga kanilang mga barangay. Itong Solid Dose Medical Outreach Program natin ay sarili ito na pinunduan ng local government unit ng Dato Udin Sinswat po. Ito yung umiikot na mobile hospital sa buong lalawigan. Yung lalawigan ng Maguindanao del Norte, nandyan yung Team Tampil, Team Falcon, umiikot sa Maguindanao del Norte. Ang Solid Dose naman, medical outreach ay sa 34 barangay ng Dato Udin Sinswat. Wala po tayong partner kundi sarili nating mobile hospital po ito, sarili nating pondo at pondo po nang galing sa local government unit po. Mensahe ko po sa Dato Udin Sinswat, katulad yung sinabi ni Kapitan Muhaymin Pingyaman nung nandun kami sa barangay Dato Pingyaman, yung mga barangay na hindi pa naka-abel dyan, intay-intay po kayo dahil lahat ng 34 barangays ay pupunta natin yan siya. Kaya maghintay na po yung ating mga kamag-anak, kababayan po, at rest assured, natapusin namin yan before the end of this. Ibig sabihin, before Ramadan, tatapusin na po natin yung medical outreach natin. So hintay-hintay lang po yung hindi pa nakakuha sa ating mga kababayan. Sana po, tulong-tulong tayo. Sana po, kung may swerte pa tayo, at marami pa po tayong ibibigay na services sa ating mga kababayan. Sa Dato Udin Sinswat, tandaan po ninyo, hindi lang ito sa time ng election, unlike dun sa iba na nakikita ko, nagbibigay ng ayuda, time ng election, itong sa atin, mapa-election man, walang election, kung may swerte si Mayor Dato Lester Sinswat, doble-doble po ang serbisyo na ibibigay po natin sa Dato Udin Sinswat Municipality. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Martes, ika-18 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita Sabino Heberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balat.
Once upon a time, in 1999, we were alright but not fine, facing challenges that boggled the mind. Cable operators, too small to fight big power and might. Our life was hanging, danger was coming. To survive we had to strive. 'Twas a Congress bill they fashioned out to kill the cable MSMPs in the urban and the rural country, but they did not succeed in this unholy scheme. Survival was the will of God to fulfill our destiny. FICTAP was born so that we will unite. To live is our chance, not only for ourselves but for the ones we serve. Information, education, entertainment through cable and internet for the citizens of the Philippines and planet Earth. Forward FICTAP grow and help build the nation. Connectivity through the internet, yes, this is what the people need. It's time for creating hope for a better tomorrow, and realize the dream of progress and lasting happiness.